depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Alright, so wala na munang kakanta ngayon, no? Last time kasi kumanta ako eh. Talagang para sa business, no? Gagawin mo lahat yung minsan. Anyways, let's talk about this thing. Isang strategy upang ibalik ang ex mo or maghabol siya sa'yo dahil ito ang pinaka-best strategy na pwede mong gawin upang ang ex mo ay maghabol sa'yo. Okay, ibang-iba na ang panahon ngayon. Dati pa natuturo yung no contact. As in, dati pa, mga panahon 2011 pa, 2012 pa. Uso na yan eh. Kahit nung mga unang panahon pa, kahit back 20s pa, kahit wala pa tayo ng mga 2011 era, ginagamit na no contact. However, nagbago na ang panahon. At dahil sa pagbabago ng panahon, nagkaroon ng mga new generations. At sa generation ngayon, ibang-iba na, di ba? Sabi nga ni Andrew Idate noong 1991, humanap ka ng pangit at ibigin mo ng tunay dahil hindi ka iiwan. Parang ganoon yung point niya. Pero ngayon, alam naman natin, this generation, 2022, minsan kung sino pa yung mga pangit, sila pa yung mga nagloloko. So, kung titignan mo yun, back then, kahit noong 1991, may mga applicable strategy nun. Nagbago na ngayon. Like sa dati, pag nakikipag-communicate kayo sa mga jowa nyo, kung nasa age na kayo ng mga bandang 30 or 40, yung style ninyo, dati, noong unang panahon, di naman text eh. Dati, mga message pa yan, yung mga love letter or something like ipapadala mo pa yung love letter mo. Diba? Ganun. Tapos, pagdating ng 20s era, nauso yung cellphone, nauso yung text. Eh, wala pang my day nun. Wala pang popost ka ng picture mo. Hindi mo pa pwedeng ipagmayabang kung ganito. And the point is, nung mga bandang 20s era, hindi pa uso yung active status sa social media. Kasi most of my clients, 90% of them, hindi naman nakikipag-communicate through text eh. Most of them nakikipag-communicate through chats and video calls. Ganun na yung mga communications ngayon. Kumbaga, hindi na uso yung dating style natin. Alam nyo yun? The point is, pati yung no contact, nagkaroon na rin ng changes ngayong panahon na to. At ibang-iba na siya noong mga panahon pa lang ng cellphones or noong mga panahon pa lang ng Nokia. Kasi dati wala namang active status, walang ganon. So, you can use no contact rule anytime dahil nagmumukha ka mysterious. Pero this time, nagkaroon na ng changes. Hindi na siya ganon kadaling gamitin. Kaya it doesn't mean na the no contact rule is the most applicable thing that you can do and the most strategic thing that you can do. It doesn't mean it will give you the guarantee. Number one, ang pinaka-number one problem kasi ng mga gumagamit ng no-contact rule sa panahon ngayon, agad-agad gumagamit ng no-contact rule without knowing kung dapat bang i-apply o hindi. And the problem is, may mga situations talaga na I will tell you 100% hindi applicable ang no-contact. May mga ganong situation. May mga rare or something like 30% of the situations hindi applicable yung no contact. Malay mo, isa ka sa 30%, di ba? Hindi pala applicable ang no contact sa'yo. At meron namang iba na they don't beg, agad-agad nagno-no contact sila, which is okay lang din naman. Pero kasi minsan nawawala na yung natural presence natin sa mga bagay na gano'n. Kaya kapag minsan yung client ko sasabihin niya nag-beg siya, sasabihin ko okay lang. Pwede ka pa naman mag-no contact eh. Kung nag-beg ka ng una, matatrabaho pa natin yan. Basta wag ka lang mauwi sa friend zone kahit nagbe-beg ka. At ngayon, kung nag-beg ka ng mga dalawa o tatlo, okay lang yan. Walang masama dyan. And sometimes, wala namang masama kung itatry nyo muna siyang i-fix eh. Kasi kung pareho kayong mag-no contact, nang pareho kayong wala sa lugar, wala nang mangyayari sa relasyon nyo. Pareho na kayong mamamatay doon. So, most of my clients, kaya hindi sila nagkakatuluyan. Dahil sa ganun. Dahil sa maling apply ng no contact rule. At minsan, sa kakanood ng videos ko, naintindihan naman nila. Pero may mga situation talaga na hindi nila ina-analyze. Talagang salpak agad sila ng salpak sa no contact. Kaya nagkakaproblema, imbis na maging effective, ay lalong nagiging worse. Anyways, ang best strategy is no contact rule. But what I'm saying is, this is not the case all of the time. It's not the case all the time. Iba-ibang kaso yan, iba-ibang sitwasyon yan. So, hindi porket natutunan mo no contact rule, apply ka agad. May mga situation na kailangan mong basahin at kailangan mong intindihin.
Dahil kapag ikaw ay isa sa mga 30% na nag-no contact rule ka nang wala sa lugar, walang X na babalik sa'yo. Yun yung pinaka-worst part dito. Ngayon, kung gusto mong malaman kung dapat ka bang gumamit ng no contact rule o hindi, I think mga videos sa YouTube na yan, pwede mo naman maintindihan dyan kung applicable sa'yo o hindi. Kailangan mo munang timplahin. Kailangan mo munang alamin kung bagay ba or kasya ba sa'yo yung no contact rule. Hindi porket maganda ang damit, kumakasya sa atin. May mga pagkakataon na ang damit ay hindi naman kasya talaga. So parang ganun din ang no contact rule. Titignan mo muna, tatansyahin mo muna kung pwede sa'yo o hindi. Ngayon, kung confused ka pa rin, magpa-schedule ka sa akin and let us talk about it. And let us know kung applicable ba ang no contact rule sa'yo o hindi. Dahil baka isa ka rin sa 30% na hindi naman talaga kasya sa'yo ang no contact rule pero ginagamit mo, di ba? May mga instances na hindi mo naman kailangan gamitin yan. May mga instances talaga na kahit ganito lang, kahit ganyan lang, kahit simplihan mo lang. Pero syempre, kung hindi mo alam ang instances na yon, kung kailan gagamitin o hindi, better to contact P and just give us a message sa page namin sa Philippine Dating Coach. Oo, merong fee ang coaching. Mamamatay po ako pag walang fee ang coaching. Alam nyo naman yun. Siyempre, kung i-coach ko, kung 5,000 yung nanonood, 5,000 kakausapin ko. Isang oras lahat ng yun. Ayun to, sisinagan na ako ng araw na nakadilat yung mata ko, di ba? Kumbaga, may fee din yun, pero yeah, my secretary will give you the proper way kung paano gagawin yun. However, bakit ba kailangan ng coaching? Bakit ba kailangan ng ganito? In order for you to know what is really, kung ano talaga yung situation, what's inside, what's the story behind. Minsan kasi yung YouTube, di naman alam ng YouTube kung anong kwento ng buhay mo eh. Malay ba ng YouTube doon, di ba? So just give us a message sa aming page sa Philippine Dating Coach. Or, kung lack of tayo ngayon, pwede naman natin i-search sa YouTube. Tansyahin na lang natin, timplahin na lang natin. Pero for me, the best way is just to talk to a professional. Anyways, thanks for watching.